Hindi ka ba nagtataka hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Marami kang pangarap pero hindi na natupad dahil lagi ka na lang nabibigo. Kaya sa video nating ito, malalaman mo ang siyam na dapat mong alisin sa iyong mindset para mas mapabilis ang success na matagal mo nang gustong makuha. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong uri ng mga video, huwag mo kalimutan i-like at mag-subscribe sa ating channel. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Number 1. Huwag mo isipin na hindi ka makakapagsimula dahil wala ka ng mga bagay na ito. Ang isipin mo, magsisimula ako sa kung anong meron ako. Hindi mo kailangang hintayin ang mga bagay na gusto mo bago ka magsimula sa pag-abot ng iyong mga pangarap at hindi mo dapat sabihin sa iyong sarili na wala ka ng mga bagay na ito kaya hindi ka makapagsimula. Dahil sa totoo lang maraming kulang sa iyo at kung palagi kang nakatingin sa iyong mga kakulangan, hindi ka talaga makakapagsimula kahit kailan. Tumingin ka sa mga bagay na meron ka at dyan ka magsimula dahil kapag nagsimula ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap, magkakaroon ka ng progress na makakatulong sa iyo. Okay lang kung magkamali ka ng paulit-ulit dahil sa pamamagitan ng iyong pagkakamali, marami kang magiging experience na magagamit mo papalapit sa iyong mga goals. Number 2. Huwag mong isipin na hindi mo kaya, ang isipin mo, paano ko ito gagawin? Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, hindi ka dapat madali sumuko at panghinaan ng loob. Sa halip na sabihin mo sa sarili mo na, I can't do this, ang sabihin mo ay, how can I do this? Kasi hindi ka matutulungan ng iba kung ikaw mismo ay hindi mo tinutulungan ng iyong sarili. Kung mananatili ka sa mindset na I can't do this, walang magandang mangyayari sa buhay mo dahil sa umpisa pa lang talo ka na, inisip mo agad na di mo kaya at kung di mo susubukan, hindi mo malalaman kung kaya mo or hindi. Tandaan mo lahat ng bagay kayang matutunan, kailangan mo lang maging magsumikap at paglaanan ito ng oras. Wala naman tao sa mundong ito na isinilang na marunong na agad magsulat. At sinong tao ang marunong agad magbasa sa umpisa pa lang? Wala naman, di ba? Lahat ng mga yan ay kayang pag-aralan basta willing kang matuto. At hindi kayong klase ng tao na magiging negative sa umpisa pa lang. Mas mapapabilis ang pagiging successful mo sa buhay kung magiging mindset mo ang how can I do this. Dahil kung ganito ka mag-isip ay gagawa ka ng paraan, magkakaroon ka ng mga diskarte at makakagawa ka ng iba't ibang solusyon. Number 3. Sa halip na sabihing ako ay matanda na, ang isipin mo hindi pa huli ang lahat. Maraming tao ang sumuko na sa kanilang pangarap sa buhay dahil sa matanda na sila. Pero sa totoo lang, hindi pa huli ang lahat. Hangat nabubuhay ka at patuloy kang nakilos at nagsusumikap para sa pangarap mo, ay may pag-asa pa na mangyari ang ninanais mo sa buhay. May mga tao na naging successful kahit na sila'y matanda na. Example si Henry Ford, sumikat ang ginawa niyang kotse, around 40 years old na siya ng mga panahon na yon. At si Colonel Sanders, founder ng KFC, senior na siya nang magsimula siya ng kanyang negosyo. Kaya ang mahalaga kung may pangarap ka at meron ka gustong makamit, para sa iyong buhay, kailangan mag-take action ka. Ang oras natin tumatakbo yan, meron kang gawin or wala. Kaya mas maganda na gamitin mo ng tama ang iyong oras sa pagtupad ng mga goals mo sa iyong buhay. Huwag mong hahayaan na maging hadlang ang iyong edad. Sa halip hanapin mo ang bawat opportunity na dadaan sa iyo at kilusan mo agad para hindi nasasayang ang bawat oras mo. Number 4. Palitan ang pagiging perfectionism ng paggawa ng malilit na bagay. Karamihan ng mga taong laging naghihintay ng perfect timing, perfect situation. Sila madalas ang taong walang nagagawa sa buhay nila. Gusto muna ng iba makaroon ng 100,000 bago kumilos, at yung iba gusto ng iba't ibang bagay bago makapagsimula. Pero sa totoo lang pwede na tayo magsimula sa kung anong meron tayo ngayon. Ang buhay ay unpredictable, maraming pwedeng mangyari, maaaring hindi maganda, at meron din pangyayari na papabor sa'yo. Pero the more na hindi ka nakilos dahil sa ikaw ay perfectionist, ay doon bumabagal ang iyong progress sa pag-asenso at nauunahan ka ng ibang mga tao na kilos lang ng kilos. Kahit sila'y nagkakamali, ay tuloy-tuloy lang sila. Dahil doon mismo sa kanilang pagkakamali ay marami silang learnings na makukuha at sila ay nagkakaroon ng progress. Dahil sa pag-take action, ay makakaroon ka ng improvement at progress. Kaya laging tandaan lamang ang mga taong may execution,
kahit na small steps pa yan, kesa sa taong puro pag-iisip lang ang ginagawa. Number 5, kung nakakaramdam ka ng pagkabagot, dapat hanapin mo kung saan ka magiging productive. Kaya madalas walang pagbabago sa buhay mo ay madalas kang bored, at kapag bored ka, anong ginagawa mo? Madalas natutulog ka na lang ba? Mag-scroll ng mag-crawl sa iba't ibang social media, maglaro ng iba't ibang games, manood ng TV, mag-inom ng alak, nagsusugal, at iba pang mga walang kakwenta-kwentang gawain. Kaya dapat magkaroon ka ng mindset na kapag bored ka, makaisip ka ng something na gawain na makakatulong sa iyong self-improvement. At isulat mo ang mga gagawin mo sa araw-araw para maging productive ka sa araw na yon. Imagine kung nagagamit mo ng tama ang iyong oras, sigurado ako na naging malaki na sana ang naging improvement mo ngayon. Imagine yung 2 hours mo sa paglalaro ng iba't ibang games ay gamitin mo sa pag-exercise, naging malakas ka pa sana at gumaganda ang iyong kalusugan. Imagine yung 1 hour mo sa social media ay gamitin mo sa pagbabasa ng mga libro na may kinalaman sa pagnegosyo, marami ka pa sanang natutunan. Ang bottom line para magkaroon ka ng pagbabago, kailangan mas marami kang oras sa productive things at self-improvement. Number 6, huwag mong sabihin sarili mo na wala kang kontrol sa iyong buhay. Sa halip ang sabihin mo, ako ang in charge sa aking buhay. Para magkaroon ka ng tunay na pagbabago sa iyong buhay, kailangan mong palitan ang mindset mo tungkol sa mga nangyayari sa buhay mo. Huwag mo iisipin na wala kang kontrol sa buhay mo at huwag kang maging complacent. Lagi mong gamitin ang mindset na I make things happen para ikaw ang maging driver at in charge sa buhay mo. Dahil lahat ng mga pangarap at goals mo sa buhay ay mangyayari kung committed kang magtrabaho para sa pangarap mo. Hindi naman ang government or mga kaibigan mo or even ang pamilya mo ang tutupad ng mga pangarap mo kasi sa bandang huli, ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong pangarap. Maaaring hindi mo kontrolado ang lahat, pero ikaw ang may control sa sarili mo at nakadepende sa sarili mo ang mga decision at action na gagawin mo. Kaya nakadepende sa iyo ang pagkatupad ng iyong mga pangarap. Number 7, huwag mo iisipin na ikaw ay failure sa halip palitan mo ito ng learning experience. Sa buhay natin marami talaga tayong mararanasan na failures at normal lang yon. Kahit mayaman ka or successful ka na makakaranas ka pa rin ng failure. Kaya lang maraming tao ang nag-aakala na kapag nag-failed sila ay katapusan na ng lahat na hindi na nila kayang makabangon at makapagsimulang muli. Pero sa totoo lang, hindi naman permanente ang failure, temporary lang ito at lilipas din. Ang mahalaga, meron tayong natutunan sa mga pagkakamaling ito, hindi yan mangyayari ng walang dahilan. Halimbawa, nagnegosyo ka at mahina ang benta dahil wala masyadong nabili sa location mo at nalugi ka pero na-realize mo na ang pinakadahilan ng iyong pagkalugi ay ang location ng iyong business dahil walang problema sa product mo. Dahil sa failure na ito, matututo ka maghanap ng magandang location para sa negosyo mo at magagawa mo ng makapag-adjust dahil sa mga failure na pinagdaanan mo. Kaya sa susunod, hindi mo na uulitin ang mga pagkakamali na ito. Number 8, alamin mo kung ano ang iyong purpose. Sa buhay natin, napaka-importante na meron tayong purpose kasi kung wala, hindi magkakaroon ng direksyon ng ating buhay at wala tayong magandang patutunguhan. Kaya hindi maganda na go with the flow ka lang, kaya dapat bumabangon ka at nagtratrabaho sa purpose at mission mo sa iyong buhay. Pwedeng gusto mong yumaman para marami kang matulungan at maputol na ang kahirapan sa iyong pamilya. At ano-ano ang mga steps at action na maaari mong gawin para ma-achieve ang goal na gusto mo. Ano rin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin para mapabilis ang progress ng ginagawa mo. Kung meron kang purpose sa buhay, mas mapapadali na makuha mo ang mga pangarap mo. Kung hindi mo pa alam ang iyong purpose, huwag ka mag-alala dahil malalaman mo rin yan. Ang importante lagi kang nakilos para sa improvement ng iyong sarili at hindi ka nagiging complacent. Number 9, huwag mo iisipin na hindi ka nagkakamali at matutong tumanggap ng sariling pagkakamali. Kung gusto mo ng pagbabago, hindi mo dapat sinisisi sa iba ang mga nangyayari sa buhay mo. Huwag mo iisipin na hindi ka nagkakamali at wala kang bad decision. Sa halip ay matuto kang tumanggap ng sarili mong pagkakamali. Dapat lagi kang maging accountable sa mga ginagawa mo. For example, mahilig ka magsugal, mahilig ka uminom ng alak,
lagi kang tinatamad, may fault ka sa mga gawaing ito. Dapat maging responsible ka sa sarili mo. Kung alam mong mali, huwag mong gawin. Kasi kung magiging responsible ka sa bawat decision and actions na gagawin mo, mas magiging maayos ang iyong pamumuhay. Itigil mo na ang paninisi ng ibang tao, sa halip ay matuto ka sa sarili mong pagkakamali. Laging tandaan, ang pagbabago ay laging nagsisimula sa isip, at kung gusto mo maging successful, kailangan mo itong simulan sa iyong mindset. Kung nagustuhan mo ang ating video, itype mo naman sa comment section. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel.